Kagaya ng sinabi ni Nick, bumalik nga si Zeke bago pa man makalabas ng silid si Kriza. Bumalik ang lalaki dahil nahihiya siya sa kanilang mga bisita na ang paalam lang niya ay may saglit na asikasuhin. Nasaan si Rita? Natahimik ang lahat ng nasa VIP room. Walang sino man ang may nais na isumbong si Rita. Sa pagkakataong iyon ay kampi ang mga naroon sa asawa nito dahil alam nila kung paano naging maloko si Zeke. Alam nilang si Amy ang dahilan kung bakit umalis at hindi nila alam na buntis na pala to. Umalis na siya? Iniwan niya kayo dito? Napipikon na si Krisa doon na parang kasalanan pa ng kaibigan niya kung bakit wala ng asawa nito. Akmang pabalagbag na niya sanang sasagutin ang lalaki ng gagapi ni Nick ang isang kamay niya at ang abogado na mismo nagsalita upang sagutin ang katanungan ni Zeke. Tama ka Zeke, umalis ng asawa mo. Ang buong akala ni Krisa yun lang ang sasabihin ni Nick, ngunit bigla niya itong dinugtungan. Kasama niya si Rodel. Napatingin ng lahat na naroon kay Nick nang sabihin yon. Ang ilan ay napailing. Ang buong akala kasi nila ililihim na lang yun pero itong si Nick talagang inanunsyo pa ang buong pangyayari. Hindi mapigilan ni Krisa na maging proud sa abogado. Kung walang magsasabi nun, siya ang gagawa. Gusto niyang maramdaman ni Zeke kung ano ang pakiramdam na niloloko gaya ng pasakit na ginagawa nito sa kanyang kaibigan nang paulit-ulit. Gusto niyang malasahan ito kung anong gaano kapait. Yung totoo, umalis siya at kasama niya si Rodel? Tumango ang lahat, wala na silang choice. Sinabi na ni Nick. Paano nila ililihim ang katotohanan? Napangisi na si Krisa nang makita niyang nagsimula na si Zeke na tawagan ang number ng asawa. God damn it! Bakit naka-turn off ang cellphone niya? Ilang beses yung ginawa ni Zeke na natataranta na. Alam niyang history ng asawa niya kay Rodel kung kaya naman nag-alala siya at baka sa galit nito sa kanya ay makagawa ito ng kalokohan kasama to. Ilang malalakas na mura ang ginawa ni Zeke. Makahulugang nagkatingin ng si Nick at Krisa na para bang nag-uusap ang kanilang mga mata. Yung tipong sa unang pagkakataon ay nagkasundo silang muli. Humanda ka sa akin, Rodel. Oras na kantiin mong asawa ko. Bakit hindi mo tawagan ang number ni Rodel kung hindi mo makontak ang number ng asawa mo? Suggestion pa ni Nick, bagay na kinatawa ng mahina ni Krisa. Malay mo, sagutin niyo ni Rodel. Kahit kailan talaga, bulyang abogadong to. Utu-utu naman ginawa ni Zeke. Ni loudspeaker pa ng loko na nagre-ring nga. Ilang sandali pa'y sinagot yun ni Rodel, ngunit sa halip na boses ng lalaki sa kabilang linya, ang marinig ng lahat na naroroon na mag-hello, mga ungol yun na nang sasarapan at halinghing ng dalawang taong kasalukuyang may ginagawang kababalaghan. Natutup na ni Krisa ang kanyang bibig. Ang mga walang hiyang nilalang talagang tinotoo ang plano. Napalingon ng dalaga kay Nick nang biglang takpan itong magkabila niyang tenga at iharap ang mukha sa mukha ni Nick. Pigil ng malakas sa pagbungisngis doon ni Nick dahil sa itsura ni Zeke ng mga sandaling iyon. Halos mga tal na ang buong katawan nito sa sobrang galit sa asawa niya. Rodel, anong ginagawa mo kasama ang asawa ko? Kailangan pa bang itanong yun, Zeke? Pahalinghing na sagot ni Rodel sa lalaki. Gago ka, ibigay mo kay Rita ang cellphone, kakausapin ko siya. Halos umpati ng ugat sa leg ni Rita. Rita, si Zeke, hinahanap ka. Pigil ang mga bibig naman patawa ng malakas ang halos lahat ng mga naroon. Tinanggal ni Chris ang kamay ni Nick sa kanyang magkabilang tenga. Sinamaan ito ng tingin, merong pagbabanta. Matandaan na ako, nagawa na nga natin ang bagay na yan, mapang-asar na wika ni Krisa. Otomatiko naman tinanggal ni Nick ang dalawa niyang palad sa tenga ng dalaga na parang napaso siya sa mga pangyaring bigla nitong pinaalala sa kanya. Napaayos pang binata ng kanyang upo. O Zeke, bakit ka napatawag? Halinghing ni Rita na malakas na nagpahagalpak ng tawa kay Krisa. Kilala niyang kaibigan, hindi to hibang na basta gagawin yon. Oo, masama ang loob nito pero mahal nito si Zeke. Batid niyang pawang palabas lang ang kanilang ginagawa. Nag-a-acting lang ang mga gumaganap. Hindi siya maniniwala hanggat hindi niya nakikita ang kaibigan at si Rodel na hubot-tubad. Buisit kang babae ka. Oras na mahanap kita, malilintikan kayo sa akin ng dalawa. Bulalas ni Zeke na mabilis na tumakbo palabas ng VIP room na parang isang nagwawalang toro na merong kaaway. Tinangka ni Krisa na sundan si Zeke ngunit gaya ng dati, pinigilan siya ni Nick. Huwag mo na silang pakialaman. Kung sakaling mahanap man sila ni Zeke, naroon naman si Rodel. Hindi nang pababayaan ang kaibigan mo. Saka nang dahil sa pangyayaring to, malay mo matuloy ng diborsyo ng kaibigan mo kay Zeke. Hindi ba at yun din naman ang gusto mo? At least nagbunga siya. Pero away mag-asawa yun, huwag ka nang makialam. Sa bandang huli hindi na iginiit ni Krisa na habulin si Zeke. Maaring tamang sinabi ni Nick. Baka nga naman nang dahil sa scene na yun ay mahimasmasan ng kaibigan at makipaghiwalay na. Maganda rin ang kahahantungan ng pagiging matigas ang ulo ng kanyang kaibigan. Kapag nagkataon, hindi na rin siya nagtagal. Matapos kasi ang scene ni Zeke ay nagbalik na ang lahat sa pag-inom na parang walang anumang nangyari. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya pinigilan pa ni Nick na umalis na.
Yun nga lang sinundan siya nito hanggang sa may parking lot kung saan naroroon ang sasakyan niya. Good night na Nick. Friendly na lingon ni Krisa kay Nick na nakasilid ng mga palad sa bulsa. Hinawakan ni Nick ang pintuan ng sasakyan ni Krisa. Nakma na niyang isasara yun. Wala tuloy choice ang dalaga kung hindi ang tumingal at lingunin ng mukha ni Nick na biglang sumeryoso na roon. May kailangan ka pa sa akin? Pwede ba kitang invite ngayon na uminom tayo? Usap-usap na mga nangyari sa 5 months. Sa meryosong mukha ni Krisa. Hindi ba tumingi ito ng date sa kanya sa ibang paraan lang? Siguro sa ibang araw na lang, Attorney Bentacourt. Ang daming nangyari. Gusto ko nang umuwi. Ganun ba? Hindi na ba magbabagong isip mo, Chris? Kahit saglit lang, sabihin na natin na 1 oras. Sobrang na-miss na talaga kitang makasama pa ng mas matagal. Ihahatid na lang kita. Saglit na nag-isip si Krisa, baka mamaya hindi lang siya makapag-focus dahil problemado siya ngayon sa kaibigang si Rita. Hindi lang din ni Nick may enjoy ang company niya kung tuliro rin siya. Sa ibang araw na lang Nick, bahagyang umatras si Nick papalayo sa kotse ni Krisa. Sign na tinatanggap niyang sinabi nito. Sige, dahan-dahan lang sa pagdadrive at ang mga mata mo at isip ay nakafocus sa kalsada. Good night. Pinanood ni Nick na mabagal na umalis ang sasakyan ni Krisa. Kaya niya gusto pa itong makasama dahil plano niya sanang magnakaw ng yakap sa dalaga. Kaya lang bigo siya, ayaw naman niyang maging kagaya siya dati dahil baka nasasakal si Krisa sa mga ginagawa niya noon. Kung kaya naman mas lalo tong kumakawala. Gusto niyang makuha muli ang loob ng dalaga at hindi puwersahin. Gusto ko makuha siya sa paraan na hindi siya napipilitan kagaya noon. Mahinang bulong pa nito. Habang papalis ng parking hindi nakaligtas kay Krisa, ang malungkot na ekspresyon ng mukha ni Nick na nireject niya. Sana pala pinagbigyan niya ito kung 1 oras lang naman palang gusto. Iwinaglit niya ang isiping medyo nakokonsensya siya. Tama lang yun, tama ang naging desisyon niya. Dumiretso siya sa apartment niya, ilang minuto nagtagal sa parking. Sinubukan tawagan si Rita, buti naman hindi na nakapatay ang cellphone ng babae ka. Nalaman niya mula sa kaibigan na nahanap raw ni Zeke ang hotel kung saan sila naka-check-in ni Rodel. Seryoso ka? Nag-check-in talaga kayo? Laglag ang pangantanong ni Krisa sa kaibigan. Oo, Krisa. Ibig sabihin ay hindi na magawa pang ituloy ng dalaga ang sasabihin niya dahil siya na naman ang napapahiya sa ginawa ni Rita. Nalaman niya pa na nagkaroon daw ng gulpihan ng 2 lalaki na halatang sobrang ikinatuwa pa ng kaibigang kausap niya. Hinilot na ni Krisa ang sentidong agad na nanakit. Rita naman. Girl, hindi ko makakalimutan ang ekspresyon ng mukha ni Zeke nung nakita niya kami ni Rodel sa ibabaw ng kama. Alam mo yun? Na-imagine mo? Para siyang lalaman ng buhay na tao. Napasabunot na si Krisa sa kanyang buhok. Bakit man tigas ng ulo ng kaibigan niya? Ano pang pinagkaiba mo sa asawa mo? Niloko mo na rin siya. Wala akong pakialam kung naging immoral ako sa part na yun, Krisa. Ang mahalaga sa akin ay napairamdam ko kay Zeke ang pakiramdam noong paulit-ulit ako niloko nilang 2 ni Ami. Naubos ng pasensyang inikot ni Krisa ang mga mata niya. Nasaan ka na ngayon? Susunduin kita dyan. Makakalbo kita. Nakakahiya ka, Rita. Hindi pinansin ni Rita ang masakit na mga sinabi ni Krisa. Nasa police station. Proud pa nitong sagot. Send mo sa akin ang address kung saang police station at pupuntahan kita. Okay. Pinandar na ni Krisa ang sasakyan niyang muling habang hinihintay ang text ng kanyang kaibigan. Pagdating ni Krisa sa lugar ay hindi na siya nagtaka sa itsura ng 2 lalaki na puro pasa ang muka. Putok ang 2 kilay ni Zeke, may pasa ang magkabilang panga. Samantalang si Rodel ay gilid ng labi lang ang naging tamang dumudugo pa. Mukha tuloy nakipag-boxer fight si Zeke na napuruhan. Punong-punong mga mata nito ng galit at puot na panakanak ang sulyap na kay Rita. Ikaw ang unang nagloko, tapos ngayon kung umakto ka parang aping-api. Ngayon ko lang naman magkakaganyan, bukas makalawa, uulitin mo na naman yan sa iyong asawa. Si Rodel nang umisi pa. Napailing na si Krisa na nilapitan ng kaibigan na mas ginusto pang manatili sa tabi ni Rodel kumpara sa asawa nitong nasa kabilang upuan nila na parang may papatay na namang mga tingin. Rita, otomatikong tumayo si Rodel at Rita nang makita siya. Kinarap ni Rita si Rodel. Sige na Rodel, pwede ka na umalis. Kami na lang ni Zeke ang mag-aayos nitong gulo. Salamat. Sinabi lang naman ng babae na away mag-asawa ang nangyarit na dami lang si Rodel. Naniwala naman doon ng mga pulis na kahit na anong apela ni Zeke na may affair ang dalawa, walang maniwala. Ingat ka Rodel. Sumaludo lang kay Rita si Rodel bago tuloy-tuloy na lumbas ng police station. Hinarap na si Krisa na hindi pa rin makapaniwala ang hilat siya ng mukha sa kagagahang ginawa ng kaibigan niya ngayon. Rita, bakit mo biglang tinapon ang pinagsamahan nating dalawa? Umagalpak lang ng tawa si Rita. Kinagulat yun ni Krisa. Kung dati magkukumahog na to sa asawang lumuhod, wag lang silang magkahiwalay, mukhang ngayong gabi ay natauhan ng kaibigan. Pinagsamahan? Meron ba tayo nun? Hindi na ako kagaya ng dati, Zeke. Kung anong trato mo sa akin ngayon at ginagawa mo, baka kaya ko nang gawin yun na mas malala.
Babae ako, pero hindi basta babae lang na pwede mong saktan at paulit-ulit na yurakan. Lalaban na ako ngayon ng patas. Rita naman, galing nga ako sa kumpanya. Tingnan mo nga bumalik ako kaagad. Lokohin mo sarili mo, Zeke. Baka sakaling maniwala sa mga kasinungalingan mo. Nanatiling tahimik si Krisa na nakinig sa mag-asawang nagtatalo. Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako naging ganito, Zeke. Panduduro ni Rita sa asawa habang nalilisik ang mga mata. Kaya marapat lang matikman mo kung gaano kasaklap ng ganti ko. Napapailing na pinapanood sila ni Krisa na pagtanto niya na ang hirap pala kapag kasal na. Ang hirap ko mawala. Mabuti na lang at hindi nangyari yon sa kanila ni Nick. Baka hindi niya rin yon kayanin. Gusto ko lang din ipaabot sa'yo na mas magaling si Rodel kung ikukumpara sa'yo at mas masarap. Nang dahil salita niyang iyon parang leon na nagwala si Zeke na kung anong mahawakan ni binabato. Pumagitna ng pulis at inutusan si Krisa na ilabas ng kaibigan. Sinabi rin itong idedetain nila si Zeke sa gabing iyon at baka makasakit pa ito ng ibang tao. Tanging ngiti lang naman ang nagawa ni Krisa na hinila na palabas ng police station ng kaibigan na sumusobra ng tabil ng dila doon. Rita, alam kong galit ka pero hindi mo naman kailangan sabihin yun sa kanya. Asawa mo pa rin naman yun. Sabi ko sa'yo makipag-divorce ka na lang, hindi ba? Ang tigas din naman kasi ng ulo mo. Hindi girl, tama lang ang ginawa ko. Dapat lang yun sa kanya. Kulang pa nga yun eh. Pero may pinagsamahan pa rin kayo. Minahal mo pa rin si Zeke. Hindi ka ba nalulungkot? Umiling si Rita na kinuha ng bottled water na binigay ni Krisa sa kanya. Hindi. Ipapalasap ko sa kanila ni Ami ang pinaramdam niya sa akin noon. Anong sabi ni Rodel? Ayos lang ba sa kanyang lahat? Alam mo na, biglang nakaramdam ng lungkot si Rita na nakita ni Krisa sa mga mata ng kaibigan. Kung hindi ako kasal, marahil pwede pa kami pero sa sitwasyon namin ngayon, ang labo nun. So ano ngang plano nyo? Gagayahin niyo si Zeke at Ami? Makipag-divorce ka na kasi. Humarap na si Rita kay Krisa na tapos nang inumin ng tubig na kanyang hawak. Sa tingin mo, tatanggapin na ako ng pamilya Mondragon kapag nakipag-divorce ako kay Zeke? Tanong niya nang tinutukoy ang pamilya ni Rodel. Papakasalan ba ako ni Rodel gaya ng paghahangad niya noong maging kabiyak ako? Anong palagi mo, Krisa? Pwede pa kaya kami? Pwede pa ba? Ginalaw ni Krisa ang kanyang magkabilang balikat. Hindi niya alam, wala siyang alam. Ikaw, ano sa palagay mo, Rita? Sabay na napalingon si Krisa at Rita na biglang may kumatok sa bintana ng sasakyan na nakalimutan nilang isara kanina nang dahil sa intense na nangyayari. Excuse me, kayo ba sina Miss Aguilon at Mrs. Maglayon? Tanong ng barito ng boses na lalaki. Makahulugan nagkatinginan ng magkaibigan. Ako nga pala si Blue Mondragon, pinsan ni Rodel. Napatak na ng bibig ng dalawang babae, kinakabahan na. Narinig kong pinag-usapan niyo siya. Pinapunta niya kasi ako dito. Sa mga sandaling iyon ay isa ang tumatakbo sa isipan ng magkaibigan. Maaring narinig sila ng lalaki, maaring narinig nitong buong usapan nila tungkol sa umano ay pinsan niyang si Rodel. Nang hindi pa rin umaalis ang estrangherong lalaki sa gilid ng sasakyan, ay napilitan na si Krisa na bumaba upang harapin ito. Nakikinita niya kasing walang planong bumaba si Rita upang siya ang makipag-usap sa kanya. Nangamatis pa ang kanyang muka nang makita niyang titig na titig ng mga mata ng lalaki. Ilang beses na nilingon ni Krisa ang kaibigan na natili pa rin sa loob ng kanyang sasakyan. Nauna nang umuwi si Rodel kanina pa. Pilit kinakalmang sariling sagot ni Krisa. Tumango si Blue. Bahagyang napakamot sa kanyang leeg na para bang nahihiya sa kaharap na dalaga. Nasa paggawaan ng aking sasakyan at sumakay lang ako ng taxi papunta dito nung tawagan niya ako. Tapos wala naman na pala siya dito. Kung hindi abala, pwede ba ako makisabay na lang sa inyo? Nag-aalinlangan na doon si Krisa at muli pang nilingon si Rita. Kapag dakay napatingin siya sa lalong suot ng lalaki. Masyadong late na nga naman yun, muli niyang ibinalik ang tingin sa mukha nito. Medyo pamilyar sa kanyang lalaki, hindi niya nga lang matandaan kung saan niya ito maaring nakita dati. Nang muling tumingin siya kay Rita ay tumango ang ulo ng kaibigan na animo siya ang taga-desisyon. Kilala kasi nitong angka ng mga Mondragon. Magaganda silang lalaki, may pinag-aralan at high standards. Ngunit ngayon pa lang ay nakikinita ni Rita na may ibang spark sa mata ni Blue sa kaibigan. Girl, isabay na natin siya. Sungaw na ng ulo ni Rita sa nakabukas na pintuan. Pinsan siya ni Rodel, isipin mo na lang na akong ginawan mo ng pabor. Kumbinsi ni Rita kay Krisa dahil nakita nito na medyo may pag-aalinlangan sa mukha ng dalaga. Lumipat pa ito ng upuan sa likod ng bahagi ng kotse. Hindi na makatanggi doon si Krisa, as if naman may choice siyang iba ng pagpipilian. Walang problema, sakay na't ibigay mong address ng tirahan mo sa akin. Ni minsan hindi pa nagkaroon ng karelasyon si Blue, subalit hindi ibig sabihin noon ay manhid na siya at hindi na nakakaramdam ng pagkagusto sa isang babae. Kagaya ngayon, mukhang na love at first sight siya sa babaeng kaharap kahit na yun pa lang ang unang pagkakataon na nakausap to sa personal. Kunin kong pangalan mo sa social media para dun ko masend ang address ko.
Sure, Krisa Aguilon. Baliwalang tugon ng dalaga sa lalaki malagkit pa rin ang tingin sa kanya. Oh, ang lapit mo lang pala sa lugar na tinitirhan ko. Ilang kanto lang ang lalagpasan ko at bahay mo na. Sa puntong yun, tanging ngiti lang ang naging sagot sa kanya ni Blue. Sakay na, dito ka na sa passenger seat. Nasa likod na kasi si Rita. Muling tumango at ngumiti si Blue na umikot na. Nais niya sanang sabihin kay Krisa na siya na ang magmamaneho dahil nakakahiya ko itong babae tapos siya pang gagawin niyang. Kaya lang hindi na siya nagawa yon nang sumakay na si Blue. At magkabit ng seatbelt, napilitan na siyang umikot. Habang umiikot ay kakaiba ng tingin ni Rita sa kaibigan. Nanunukso ng mga mata nito na ibang-iba ang kinang. Bagay na hindi na bago kay Krisa, lalo kapag nang-aasar. Maraming salamat ha. Pasensya na talaga sa abala. Tura ni Blue pagpasok niya sa loob. Iginalaw lang ni Krisa ang kanyang magkabilang balikat bilang tugon. Sa biyahe ay tanging si Rita at Blue ang magkausap. Tagapakinig lang si Krisa sa kanilang dalawa, mataas ang respeto ni Blue sa napabalitang lover daw kuno ng kanyang pinsang si Rodel, kung kaya naman puno ng respeto at pag-iingat ng mga salitang kanyang binibitawan. Bagay na nagpahanga kay Krisa. Naisip ng dalaga na ang good boy naman ng lalaki kahit na alam nitong kasal sa Rita, hindi to balahurang makipag-usap. Dito na ba? Oo, Miss Aguilon, dyan na lang sa tabi. Natawa si Krisa sa pagiging formal ng lalaki gayong mas matanda ito sa kanya. Sa kanyang tansya ay nasa early 30s pa lang ito. Lingid sa kanyang kaalaman na isa itong professor sa isang university at may katungkulan na pagiging vice president ng naturang paaralan. Lubos na kagalang-galang ang katauhan. Napaka-formal mo naman, Krisa na lang itawag mo sa akin. Bakas ang pagkagulat sa mukha ni Blue na marinig niya ang sinabi ng dalaga. Tumango ito, binuksan ang pintuan upang lumabas. Ang akala nila aalis na ito ngunit tumikot ito sa may backseat at tinatok ang marahan ng bintana doon. Binaba ni Krisa ang bintana at hindi pinagkukulan ng pansin si Rita na mabilis na lumipat sa passenger seat na binakanti pa lang ng lalaki. Maraming salamat Krisa. Bawi ako sa susunod sayo. Naku, wala yon. Tinas nitong cellphone na naisabihin na chat na lang daw umano sila. Natatawang tumangulan si Krisa na tumangutangulan sa lalaki. Sasang-ayunan na lang niya ang lalaki. Malaki naman ang lugar na yon at baka nga, yun na ang una't huli nilang pagkikitang dalawa. At least hindi siya suplada. Tumalikod ang lalaki na ilang segundong sinundan lang ng mga mata ng dalaga. Binalingan na niya si Rita na matapos buhay ng makina ng kanyang sasakyan. Umikab at nag-inat lang doon si Rita. Antok na ako, Krisa. Sobra ako napagod dahil nito sa hapong-hapon na tono. Tinagilid ng dalagang ulo pabaling sa kanyang kaibigan. Grabe kasi bumayo si Rodel, ang daming energy. Ganado, gutom na gutom. Kulang na lang ay lunukin ako ng buo. Paano naman kasi girl? Sabik na sabik siya tapos ay padukwang inabot ni Chris ang bibig ng kaibigan na kaagad tinakpan. Ibig sabihin ba talaga may nangyari sa dalawa? Hindi roleplay lang ang nangyari para pagselosin niyang asawang si Zeke? Kadiri ka. Totoo ba talagang ginawa niyo yon? Goodness naman Rita, wala kayong relasyon. Uminit ng mukha ni Krisa sa pinagsasabi ng kaibigan niya. Hindi na talaga to nahiya sa kanya. Oo nga, totoo. Ano sa tingin mo nagbibiro lang ako? Kami? Hindi Krisa, nagkatikiman na nga kami. Nakangisi pa nitong sagot na proud pa sa kalokohan at makamundong kanyang ginagawa ngayon.